Dai, after 2 weeks na bumalik sa trabaho, ang lola mo, si Shalaitong agad. I'm so excited. Super excited. Pag ano naman kasi, pag nakita mo naman kasi ang mga tao sa Germany, alam mo yon, very close ang mukha nila. Close in the sense na parang hindi sila friendly. And I think this person is perfect for this session. You know, when it comes here in Germany, most of the people, So yan ang sa susunod na podcast natin at kasama ka na naman. Yan ang Let's eat. Let's eat of mess. course, alam Oh, naman natin, pag bago tayo sa isang bansa, and then we don't know much about the culture of... Pure daw dapat na yun talaga yung bago talaga siya. Sabi ko, ay, ganun pa yun. Sobrang strict nila dito guys pagdating sa time, and it was super challenging when it comes to the language. Kasi nagreklamo yung nakbar. So, napulit si bakla. Ayun. I think it's it's valid. Napulit siya. Yeah. Stop, fire abend, it's, di ba? Fire, party. Hi guys, my name is Jeremy And my name is Simon Shan. and welcome to The Fire Abend Sesh. Hi sis. Hello, kamusta? Eto okay lang. How's your Fire Abend? It's my day off, so it's Fire Abend na rin. Ikaw, kamusta? Okay naman. I'm so excited. Super Siyempre excited. ako. And for today's sesh, we have a very distinguished guest. Yes. Actually, one of our friends. We wanted him to be on our podcast. Nung nakaraan pa namin pinag-uusapan. And this podcast session, I think it's we're going to talk about everything, Yes. and I think this person is perfect for this session. Yes. And it's like when we say everything about us living here in Germany as a foreigner. Yeah. Yes. So I think okay, but Introduce ikaw na mo, magpakilala. or Piling ako? ko ikaw na lang. okay, so one of our guest for today is one of our friends, and he also works sa aming hospital, and I think he also works at the operating room, di ba? Yes. Oo. Pero hindi kayo magka-work. No. Okay. So, without further ado, let us all welcome JJ. Hello guys, it's nice to be here. Nakakaloka. Uy, ang saya. It's Kamusta? happening, it's really happening. How are you? talaga. Eto, gumaganda. Charot! Anyway, pero yeah, I'm so grateful kasi naisipan yung i-guest din ako dito. Of course, nung nakaraan pa namin pinag-uusapan, sabi, guess kaya natin si JJ. Yes, Oo. perfect na perfect siya. Since I have a question, what can you say about our title Fire Abend? Yes. Anong sasabi mo? Ay, talaga, pag sinabi mo talagang fire abend talaga, bongga na yun, Dai. Lahat ng natapos mong gawin for that day, stop, fire abend, it's, di ba? Fire, party, Party. Yeah, mahilig ka pa naman mag-party. Ikaw pa naman party animal namin di dito. masyado. So, tell us about your experience sa Philippines din at saka dito sa Germany. Where you work, anong station mo, mga ganun. Start muna tayo dito sa Germany. Where are you working now? Okay, dito kasi I'm working at sa operating room. Actually, I've been here sa hospital natin for already 4 years now. 4 years. 4 years, actually 4 years, coming 5 years na. Nag 4 years ako last year. Ay, hindi, magpo 5 years ako this year sa August Okay. sa hospital. But before that, before naman ako napunta dito, syempre, ano lang ako dito lipat bahay lang ako. Okay. So, dati kang sa ibang Dating nasa ibang ano ako. hospital or Einrichtung, Nasa ano siya na Pflegeheim. Pflegeheim. I was there for 7 months in Bavaria. How was your experience sa Pflegeheim? Ay, so yun naman, it's a very challenging job. Kasi, first thing, in the Philippines, wala tayong Pflegeheim. Yeah. Although, yeah, home for the aged. But not so common. It's not so Oo. common. And then, hindi talaga sila yung nag-hire na nurses. Ganon. Hindi katulad dito It's because, you know, when it comes here in Germany, most of the people, hindi nila kayang alagaan ang elderlies nila. Yes. Unlike in the Philippines, now we do have like broad
spectrum ng antibiotic. Ay, you mean like, kasi sa atin, di ba, meron tayong Family intact tayo family. eh. Yeah. Totoo. So, it's not the same. So, when working with different kinds of people in a Pflegeheim, it's such a challenge. Kasi, first and foremost, I was new dun sa Pflegeheim. And it was super challenging when it comes to the language. Oo. So, first challenge doon, kasi nga, una, di ba tayo, nung nag-aral tayo, ano lang, plain German, kumbaga yung Hochdeutsch, ika nga nila, yung inaral natin. And we Yes. only learned it for 6 months. And then, pumunta kami ng Bavaria. Actually, it was me and a friend of mine na doon kami na destino, because of the dialect na nandun, it was, kumbaga, nahirapan na nga ako sa Hochdeutsch kasi 6 months lang Sa natin, 6 months. Oh my God. diba? And then, after that, pagdating namin doon, dialect, nakakaloka. And then, yung patient mo, hindi lang siya yung normal patient lang na matatanda. Matatanda na may dementia. Okay. Mahirap nga yun. So, matatanda na may dementia. So, meron kami one patient actually sa isang barrage that time na hindi siya German. She's a Polish Bewohner. Ang tawag natin doon. Bewohner kasi ang tawag sa Pflegeheim. So, every time na naglalapse siya, kumbaga parang nawawala yung dementia nga eh. Basta pag umatake. Oo. Nagpo-Polish siya. Ayun lang. The language, you mean? Oo. Okay. Nagpo-Polish siya na language. So, hindi nagkakaintindihan. And that's one of the challenges actually. And of course, alam naman natin, pagbago tayo sa isang bansa, and then we don't know much about the culture of the new country that we're in, plus yung mga tao pa, kasi hindi natin kilala eh. Unlike kung mga Pinoy, pag nasa Pilipinas ka, alam mo na kung paano Exactly. i-mekush-mekush ang ugali ng Pinoy, Yes. hindi ba? But then, we're in Germany. We don't know how to deal yet with German people and with other people who are also from different countries na kasama mo sa work. Yes. So dapat very very careful. And also, what made you leave Pflegeheim? Ay, ayun naman. Siyempre, medyo, that time kasi nung pumunta kami dito sa Germany, nung dumating ako dito sa Germany, it was high time COVID. What year was that? That was 2020. Nandito na ako by November 2020. So, nag-exam ako December, if I remember it correctly, December 7, nag-exam ako, 2020. And then, December 19, naalala ko talaga ang dates. Habang kami nakalimutan na namin. Kalimutan na. December 19, nag-start ang work ko sa Bayern. Doon na sa Pflegeheim. Sa Pflegeheim na yon. So, December 19, nag-start doon. And then, by the time na before start ang January, parang start na ng January actually, outbreak sa Pflegeheim namin. From a short span of time, kasi for 2 weeks, syempre, getting to know paano ang ablaw, di ba, ng trabaho. And then, suddenly, nagka-outbreak sa may Pflegeheim namin. And it was so sad kasi meron kaming mga pasyente na, alam mo na, hindi na kaya ng katawan nila. Kasi that time, very limited pa ang vaccination ng COVID. At saka mga elderly yung mga At saka elderly, they're very severely compromised. Kasi nga, 'di ba? Hindi na kaya, I mean, it's a natural wear and tear of the body. Kasi, 'di ba, matanda na. And then, ayun. And then after that, kami, nag-quarantine for 2 weeks. After 2 weeks na bumalik sa trabaho, ang lola mo, sishlaytong agad. Agad? Ay! Bakit? Bongga naman pala itong friend talaga namin. Sishlaytong in the sense na walang staff na naka-duty. Yun lang. Okay. Okay. It's because of the COVID. kasi ang dami nang nag-positive, ang daming may mga close contact, Okay. engin contact, sabi na nga nila. But before As to that- engin contact, ganyan.
Meron kang experience na as head nurse sa Philippines naman. Naging OIC lang naman ako, but for 1 month. And Okay. Also, why did you choose pala Germany? Oh, syempre Germany naman. It's quite a funny story. Sabi And ko, saan mo siya nakita? Paano? actually, wala lang. Nakita ko lang siya sa Facebook, actually. Oh. Hello, Mike Zuckerberg. Baka naman. Nakakaloka. Hindi. Okay. Kasi una kong in-applyan talaga. Sabi ko, nasa OR ako noon sa Philippines. I was scrolling on my phone. Sabi ko, parang wala naman akong ano dito. Parang nagsawa na ako. Although 2 years pa lang din naman ako dun sa may hospital na pinagtatrabahuan ko. Sabi ko, mag-try nga ako. Check ako. Singapore. Okay. Enrolled nurse. Ganyan. So that was my first plan. Singapore as enrolled nurse. Enrolled nurse? Ano yun? Enrolled nurse. Basta, nag-apply din ako na. Oo, yung Enrolled parang nurse. hindi But ka also- licensed. Hindi ka pa licensed. Pero sure sa ba? hospital setting? Hospital or- setting. okay. Hospital setting. Enrolled nurse. Wow. And Yes. then, ayan, nag-scroll. Siyempre, alam mo naman yung algorithm sa Facebook. Pag yan yung hinahanap mo, bibigyan ka ng algorithm ng mga ganyan. So, binombard ako ng algorithm na ganyan. Not only for Singapore, but also for other countries. And then, nakita ko si Germany. Okay. Tapos sabi ko sa utak ko, eto talaga. Pag akin talaga to, kako, Sa'yo talaga. Akin. mag-scroll ako, may nakita akong Germany, tapos sabi ko, pag eto may Iloilo office, mag-a-apply ako. Okay. Most nang nakita ko is Manila. Oo. I'm from Antique, I'm from Visayas. Hindi ba? So, it's very hassle kasi alam mo naman ang sweldo sa Pilipinas. Very convenient nga naman pagdating Bakla. 'Di ba? I mean, sabi ko, pag merong Iloilo office itong agency na ito, I will apply kasi Iloilo is only 2 hours away from Antique. So, sobrang lapit. So, from Facebook, tapos nung meron nakita sa Iloilo or somewhere Oo, near sinearch you, ko na- nag-apply ka na agad. Agad-agad, day. Pero nung time na yon, sikat na ba ang ano nun? Hindi pa, no? Germany. 2020? Although that time- 2020. Yeah, I think so. 20 kasi nag-apply ako. 2019. 2019 ako nag-apply. Okay. And that time, I have other people na kilala na nag-aaral na ng German language. Specifically also, meron ako kasama sa OR na nag-aaral na siya ng German language that time. Although, parang staggered, tsaka hindi regular. Parang Friday, parang I don't know if it's Friday, Saturday, or Saturday, Sunday lang na class. Or Depending on the availability lang. yes, parang ganon. Kasi yung sa akin naman, yung sa agency ko that time, sa school, in-advise nila na if pwede daw akong mag-resign sa work and focus on the school. The language. Yes, kasi I will be giving 4 hours a day from Monday to Friday. Okay. So, it's very stressful naman kasi, for example, So, you resign. nag-resign ako. Nag-resign ako as in nilaban na talaga Okay. So, kahit walang focus ka sweldo. So after that, nung nakapasa ka na, so nandito ka na sa Germany. So what's your first impression nung paglapag mo dito? Anong impression mo sa Germany? Yung una kong naisip talaga, shit, ang lamig. Anong Kami na parang talaga kami winter. Winter time, Kasi November. November siya ako, that time, October 27 eh. Okay. Ako dumating ako dito November 25. 1 month lang yung pag So, and then, nandun kami sa may Bad Peterstal that time. Wala pang snow that time. Kasi, ewan ko ba, wala pang snow. And then, nung from Frankfurt, syempre nung paglapag namin from Frankfurt, ay bongga. Alam mo naman mga Pinoy, pagdating sa picture, selfie, ganyan-ganyan. Na-stress kami kasi kailangan namin habulin ang train. Yon. And then, may stopover ang train. Sabi namin, itry namin sa labas. Lumabas kami nang naka-trench coat lang, day ha. Trench coat lang. Ay, ang lamig. So, yun yung first ko talaga. Is sobrang lamig. And then, ayun, after few days, nag-snow. Hanggang sa lahat kami gumising ng mga
alas 5 ng madaling araw para makita lang ang mga unang patak ng snow. Were there any parang mga culture shocks na na-experience mo yung first lapag Yes, mo? in general. Yeah. Like for example sa groceries or ano pa ba? Yes. Una-una sa tao muna. Okay, let's start with Sige. people. Oo. Let's start with people. We'll start with the people Major. talaga. Major agad tayo. Major culture shock. Talaga. Pag ano naman kasi, pag nakita mo naman kasi ang mga tao sa Germany, parang alam mo yon, very close ang mukha nila. Close in the sense na parang hindi sila friendly. Very intimidating ba? Oo. Yung parang ay, hindi mo sila kayang pagtanungan. Pero yun talaga. Kasi, for example, yan, mag-a-ask ka ng direction. Asan po ang CR? Oo. Diba? So, ang gagawin mo, mag-scroll ka muna sa cellphone mo, mag-translate ka dahil. Before you say, you ask, no? Oo. Ikaw sis, kapag meron ka bang like, yung mga culture shocks na mga ganyan. Yun din, same. Like, they're like also very direct, straightforward, Oo. no? Do you agree? Although kahit, Yes. yun Okay. naman yung sabi nila. Yan ang sabi nila. What do you oo. think, bakit sila ganun? Or what is your parang take on that? Na straightforward sila. Is it parang, are you okay with that or? Kesa naman sabihin nila sa likod ko, Oo, mas mabuti nang sa harap ko. It's not rude, but it's meant to be parang Parang efficient and honest. Oo, in a way na nakaka-intimidate sa Yes. atin. Oo, totoo. Lalo tayong mga Filipino. Yes, exactly. We are very emotional people. So, So lahat mabilis tayong ma-hurt. lahat dinidibdib natin. Yes. So it was one of the shocks na ma-feel mo talaga sa oh my god. And also sa basurahan. Ay oo, Although nakakaloka. meron naman tayong proper segregation sa Philippines. Meron, oo, Pero we do. ang sobrang stricto lang talaga dito. Alam mo, dati akala ko tama na yung ginagawa ko. So, nagtatapon ako ng basura, bio. Tapos, naka-plastic siya. Kasi syempre, ang cute ko nga naman, kapag hindi mo yung plastic, diba, hayaan mo na yung bio. Nahuli ako ng housemeister. Sabi niya ganun. Pag magtatapon daw ng bio, dapat wala ding plastic. Yung plastic naman yung bio na plastic din. Sabi niya, kahit na, dapat pure mo siyang itapon na ganyan siya. Or ilagay mo siya sa Sa paper papel. bag. Yeah, Sa paper bag. Yeah. Pero sabi niya ganun, talagang pure daw dapat na yun talaga yung itapon talaga siya na ganun. Sabi ko, ay, ganun ba yun? Eh, sobrang strict nila dito guys pagdating sa segregation ng mga That's basura. very true. So, ayun, ano pa ba? Pagdating sa culture shock and all, environment, ano Grocery, dai. Yes, sa Let's talk about grocery. groceries. Grocery, kasi nung unang nag-grocery ako, sinamahan ako ng isang German. Kasi that time, nung Ano, colleague mo or boss mo? Hindi. Before kami mag-exam, kasi di ba COVID time noon, before kami mag-exam, dapat kaming mag-quarantine ng 5 days. Then after that 5 days, yung may-ari ng hotel na pinag-stayan namin, kung saan kami nagre-review, which is dito na sa Germany, sabi niya, okay, tuturuan kitang mag-grocery. Buti na lang kamo. Tinuruan niya ako. And then I was like, nagulat ako, ba't ang dami yung dalang paper bag? Alam mo yung tute? Tute. Oo. Nagulat ako, sabi niya, kailangan natin to kasi, di ba, sabi niya, pang ilang araw yung grocery mo, tinanong niya ako. Sabi ko, good for 5 days, ganyan. Dami yan dinalang tute kasi wala ako, syempre alam naman natin sa Pilipinas meron ng plastic. Ewan ko ba, 'di ba? Malay ko ba dito? Pagdating namin doon sa una kaming sa Neto. Sabi niya, okay, sige, sabi niya. Baka naman. Sabi niya, okay, sige, ikot ka, 'di ba may listahan ka? Sabi niya, ikot ka kung ano. Pag hindi mo makita, sabihan mo ko, ituro ko sa'yo, ganyan. He was very, very helpful. Shout out sa'yo. Pag Ako meron ako, dahil din sa tute din. So, first time ko hindi mag-grocery, first time ko nag-shopping. Tapos iniwan ako ng mga kasama ko. Mga Pinoy din, tapos nandun si Ma'am Kat pa that time nandun eh. So, si Ma'am Kat, syempre, very German na yan. Pero iniwan nila ako. So, nagbayad na ako. Nagbayad ako, hindi ko naintindihan yung sinabi ni ate mo, pero si bakla ako. Nag-hiya ako. todo confident. Sobrang confident ko, sabi ko, hiya. Alam mo yung tanong niya? Haben Sie eine Tüte?
Yang sagot ko. Hindi ko naman, ano sinasabi niyo cabin ni Tute? Ni Tute, sabi ko, yeah. Tapos alam mo ba kung ano mga binili ko, girl? Mga pang winter jacket, mga ganyang karami. Lumabas ako ng bit ko ng Wala kang Tute. Hindi niya ako binigyan Nakakaloka. kasi nagya ako. Hindi niya ako pinansyan ng Tute kasi nagya ako. Hindi ba lang niya na-notice, Hindi, Day? kasi sinabi ko, baka inisip niya na sa labas yung Tute ko. Tapos paglabas ko na lang ko yung mga Sa kasama bagay. ko. Saan yan? Sa Tika Max. Tika Mac. Yun naman ang kagandahan kasi sa mga German talaga. Pag sinabi mong ganyan, yeah or nine, pag tinanong ka nila, yun na yun. Yun na yun. Closed. Tapos, punct. Oo, wala nang maraming diskusyon, Day. Making kind of Totoo, diskusyon talaga here. ako. Tsaka pag sa grocery, di ba, kayo din ba yung parang marami kayong binili tapos dun sa cashier na Ay, napakabilis. napakabilis. Marakonte. Totoo. Diyos ko, parang ano mo yung kabadong-kabado ka kasi ang daming nakapila tapos ang bagal mo mag-pack ng sarili mong ano. Siyempre, nasanay tayo sa Philippines. Parang dun ka kakakabahan kesa dun sa kung may pera ba ako. Oo. O, syempre, alam mo naman meron kang pera, diba? Oo, alam mo. Pero yung... nakakaloka Oh, ang mag-pack Yeah. kasi ikaw ang magpapack. So, yun dun ko na na-realize na, ay, okay, kailangan pala ng tute. Tapos Tute. meron pa akong kabobohan dyan sa grocery. Kasi, syempre nag-aral naman tayo, di ba? Si Bakla, dalawa kami nung friend natin, hindi ko na mention, charot, hi, mention ko na, Jenny Rialo. Si Bakla, dalawa kami, kasi sabay kami dumating sa Germany. So, nung nag-grocery kami dalawa, hindi namin alam kung nasang presyo ng itlog. Ngayon, tinitingnan namin, Max, ito yata yung presyo ng itlog. Ako nagya, siya rin, oo, nag-agree din siya. Ay, ito nga yun. Tapos, 11.4 kasi nakalagay. So, thinking namin, ay, ang mahal naman ng itlog. For 10 pieces, 11 euro, Oo. 4 cents. So, okay. Ngayon, binayaran namin. Ang plano namin, dahil 10 yun, tag-5 kami. Hati-hatiin niya. Hatiin. Kasi nga 11 euro, ang mahal eh. Ano ba? Na-realize namin, pag-uwi namin, hinahati namin, hinanap namin yung Resibo. kwento, yung resibo. Pax, sabi niya, tingnan mo, yung itlog ay nakalagay, 2 euro lang. Ay, oo nga no? Anong 11? Alam mo, na-realize namin, date pala yun. Okay! 4.11, I mean, 4, hindi pala, 4.11. So, date pala siya. So, kasi November 4, Okay. mga November 4 yata yun. Or hindi, Okay, kasi 11, 11, mga ganon. Basta nasa 11 euro yun, hindi siya 4 euro. 11 euro yun, kaya nga namahalan talaga kami. Ngayon sabi namin, shucks, my God. kasi nga nasanay tayo sa Pilipinas na Na yung... point. Sa Oo. koma sa kanila pagdating sa, sa euro. Oo, tsaka yung natin, yung price tag natin sa Pilipinas, Day, nakadikit sa product. Sa product. Oo, sabi Yeah. namin, oh my God, tawang-tawa kami, bubong-bubo kami sa sarili namin. Bakala, parang hindi ka nag-aral. Diba? Tapos nag-agree pa kayong dalawa Oo, talaga. parang, diba, 2 brains na yun. So yun yung mga funny moments. Mga funny and mga moments. culture shocks. Oo, ang dami. Yung fun, diba? Yung Yes. fun. So marami na kayong tute na collect. Of course, yun ang collections ko. Siguro mga 20. Nakakaloka. Pinapadala ko yan sa Pilipinas dahil gustong-gusto ng nanay Yeah. ko yan. Nagpadala ako ng mga tatlo kay mama ko. Sabi ko, para pag nag-grocery sa Pilipinas, yun na lang gamitin nila. Yes. So Oo, sa sa mga bagay. listeners natin, always bring tute Oh, kapag bring your own mag-grocery. bag. Or ako backpack ang gusto ko Oo. talagang idala. Nako, Yeah. para sa mga viewers natin dyan na mga wala pa sa Germany and balak pumunta dito, ay, nako, Day. One of the important things in grocery is tute. Totoo Yes. pa, kung ayaw mong gumastos. Tsaka mag-train ka na ng muscles mo. Totoo. Ay siguro naman sa ngayon kung wala pa tayong car, 'di ba? Lalo na tayo wala tayong Yeah. car, 'di ba? Mahirap pa mag-grocery na marami. Pero minsan, sasabihin mo, eto lang bibilin ko 5, may listahan ka, pero ang nabili mo 20. Nakakaloka, Day. Mga Eto 20 pa. pieces. Magkakaibigan kayo, pupunta kayo ng grocery, nagpasama sa isang kaibigan, sabahan mo nga ako, ang ending, yung kaibigan Ikaw. mong sumama, yun pa ang maraming nabili kesa sa'yo, Totoo. Day. Na mga wala Laging sa plano. nangyayari yan. Baka Diba? pwede mong i-shout out yan.
hindi ko na kailangan i-shout out kasi ako yung kaibigan na yun, Day, na parating na maraming nabibili na sumasama lang sa ano. What about the food? Yes, about the food. Do you buy like German foods or Filipino foods? Uy, masarap ang German foods, Yeah, what's your Schnitzel. favorite? I mean, Schnitzel! yes, it's very Filipino din, yung schnitzel. Kasi parang May- pinili- actually, Fried, so, ano nga to, Pork- breaded pork chop breaded natin. pork chop siya eh. Yeah. Tapos, sasamahan mo pa ng wurst, which is the sausage. Oo. Like hot Tapos dogs. merong, Parang kasi, hotdog din siya. oo, and Tapos then French yung, fries. yung nga, sa partner minsan ng schnitzel kasi meron siyang on top is a sunny side up egg. Totoo. So, parang Yeah. ganun. But I wanna talk about Metzwurst. Ano yung Metz that's- nila? Nasubukan nyo na Yan, yun? actually, yung parang isa sa culture shock ko na... Ako kasi akala ko hindi ko sila kumakain ng foods. raw, hindi sila kumakain. Nagulat din ako, actually. Pero, yung Metz, Yeah, I know. Nakita ko yan sa OR that time. Tapos Yeah. tinanong nila, ako gusto mo? di ba parang nakakadiri nung Sabi ko, ay, I'm sorry, hindi ako kumakain ng hindi luto. Ang demure! Hindi kasi ako, sinabi ko naman sa colleague ko yun, nung dyan pa ako nag-work sa psychiatry, sa psychiatry. Nung hindi work, nag-rotate ako dyan. Nagdala yung isang colleague. Sabi ko, ano yan? Sabi ko, fresh meat? Magluluto sila dito? Sa pause? Tapos tinanong ko, sabi ko, what is that? Sabi niya, in-explain niya sa akin, Mets, nagbiro pa nga siya kasi Meatwalk that time, so it's Wednesday. So, So, it's meat. Meatwalk Day. Pero do you agree? Masarap naman siya. Masarap. Ay, Actually, pero it's one of my I loved favorites. it. To tell you honestly, guys, hindi ko pa siya natitikman. Ay, totoo? Ay, ako sobrahan. Ako Naka din. 2 It's- times, 3 times na ako. Kasi Masarap. takot ako Masarap sa siya. Masarap siya. Nilagyan niya ng, di ba, So, bread? yeah. So kumbaga, yun ang patty mo, yung raw Yung meat. raw. So, Oo. bread, yung Mets, tapos pepper, Pepper and salt. tapos swivel. Meron pa siyang Swivel, swivel. yes, swivel. Masarap siya. Pero Hindi mo lang siya iisipin. Pero I have heard na, ayun nga, hindi lang siya yung meat lang talaga eh. It's just also na givers na yung met, Yeah. diba? Oo, ginawa May lasa na yan Ginawa siya. ng colleague yun eh. May lasa na siya. Hindi yung kagaya ng bibili ka ng karne tapos igigiling mo Hindi, tapos mets oo. na yun. Mets. Meron na yung givers na talaga siya. Yung Oo. season Pero, na siya. yeah, to tell you honestly, hindi ko pa natatry. Sa 5 taon ko dito sa Germany, Day, So yan ang sa susunod na podcast natin at kasama ka na naman. Yan ang Let's eat. Let's eat Metzwurst. Oh Charot. my God. Met ang tawag sa ganun, Metbrötchen. Oh, the Mets. I think it's Metbrötchen. I don't know. Basta comment nyo na lang dyan kung ano yung tama. Pero masarap ang Met. Yeah. Favorites. Do you cook like foods, like mga... Pinoy foods. Pinoy foods. Have you Syempre, ever Day. experienced like cooking tapos syempre alam mo naman ng mga Filipino foods very aromatic, ganyan. Yes. Do you like for example mga ang tawag dito yung Tuyo. tuyo. Sa tuyo naman, in fairness naman, hindi naman ako nagluto ng tuyo dito in my 5 years of existence dito sa No? Habang nakikain ka sa amin ng tuyo. Charot. Oo. Totoo. Kasi, una sa lahat, Ayaw, they don't like the smell. yung, They kasi, don't like the smell. Ang tapang naman. kulob talaga sa Yeah, kwarto yun, Day. Tsaka matapang naman talaga kasi yung amoy. Dahil kahit ako, pag nagluto ako sa bahay, Diyos ko mga 2-3 linggo bago matanggal yung amoy. Yes. Yeah. Saka hindi lang yan. Kasi pag nagluto ka dito sa room mo, sa may vono mo, sa apartment mo, sa hallway, Maaamoy. maaamoy talaga hanggang doon sa elevator, Day. Nung nakaraan, siyempre chinat GPT namin, nagluto kami ni Emery, nagluto kami, sabi ni Chat GPT para mas hindi daw siya sobrang baho, air fryer, in-air fryer namin. Yeah, okay. Oo, Okay naman. Okay naman siya, mas hindi intense yung amoy. That's nice. That's Pero a may good- amoy. Pero may amoy. Kaya sa floor, todo spray ako ng mga Oo. mabango. So, yun Yeah. yung challenge doon. Kasi ay meron akong kwento dyan. May before nagluto nung friend ko ng tuyo and then at syempre super naamoy siya sa buong hallway. Napulitsay siya. Ano police? Kasi nagreklamo yung Yung knockbar. yung Oh knockbar. my God. So napulitsay si bakla. Ayun. I think it's valid. It's a learning experience. Yeah. It's a learning experience. Sino ba naman dito sa Germany ang ayaw ma-experience na Na mapulis, Pulitsay. Napulitsay na ba kayo? I Of mean, course, ako 3 Eto. times. 3 three times ako napulis. What Eto. reason? Maingay. Yeah, actually that's common sa ating mga Oo. Pinoy. Pero ang pinaka nakakatawa kong police moment was
ano yun COVID times yun kasi 3 tao lang pwede yata sa Sa room. Sa isang room. Oo. So, my friends were there, magkakapit-bahay lang kami. As in, ano lang, apartment, Oo. kapit-bahay. So, luto kami. Para tipid. So, totoo. Tsaka COVID times that time, di ba? Kain lang tayo sabay-sabay. Oo. Tapos, nagtitest din naman kami sabay-sabay kung meron or COVID. Yes. Ngayon, may nag-ring, may nag-doorbell. Ngayon, si Luis yung time na yon. Tapos, Shout out, Shout out, Luis, Luis. friend. Okay, Shout out. Luis, bisitahin mo Tapos, naman kami. nung time na yon, nagka-cut siya ng ng mga gulay or Gulay. something. Tapos, kala ko naman, inopen niya na. Na talagang pinapasok niya na kung sino yung papasok. Aha. Yun pa lang, ginawa lang ni bakla, binuksan niya lang yung pinto, tapos, kasi akala niya, kasama namin. Oh. So ako, okay, sige, inano ulit niya. Tapos may nag-doorbell ulit. Yung pala, mga polis. Pulis na. Oo, pag open niya, wow, halo. Gulat si bakla. Tapos nung time na yun, pag bukas mo kasi ng pinto, bungad na bugad agad, nagsasamgyup kasi kami. Ay, oo, alam ko. Kasi nakita ko na yung room mo dati. Yung before, Oo. Pag bukas mo, bungad agad, wala, ayan agad, huli ka, nagsasangyup. Ngayon, yun daw, maingay. Tapos sabi ko, bakla, sa susunod, pag may nag-doorbell, tignan mo kung sino. Meron naman yung di ba? Yung Parang butas. May pickle. butas naman, may pickle Oo. naman din. O kaya, silipin mo, inopen niya lang, tapos police pala yung naghihintay sa labas, day. Kasi may nagreklamo Isang na. babae, isang lalaki, sabi ko, oh my God. Siyempre, nadugo-dugo na naman sa bakla. Mga 1 year or pa 2 years pa lang tayo. No? Nanginginig na naman si Nakakaloka. bakla. Tapos, meron pa yung knockbarn ko, sabi niya. Yung kapitbahay ko. That was 5 p.m. Kumakanta ako ng Bohemian Rhapsody. Tapos kumatok si Akla. Sabi niya, sa bintana siya, kasi di ba malaking bintana doon Oo. sa Philippines. Yes. Hello, Entschuldigung. Sabi niya. That time, syempre, mga 1 year pa lang tayo. Hindi pa Baka tayo- Sunday ka naman, bakla. Ay, hindi ba? Ano yun? Tawag dito, parang Tuesday. Okay. Tapos, alam ko Tuesday yon. Tapos sabi niya, sorry kasi ang ingay Sabi niya, pwedeng bawasan mo yung Sabi ko, hindi naman ako yun So, nagsinungaling ako. Tapos sabi niya, okay, pero ikaw ba yung kumakanta? Sabi ko, hindi. Gumano na lang ako. Alam mo, nakulitan na ako sa kanya. Sabi niya, ikaw ba yung kumanta ng Bohemian Rhapsody? Umuo na ako. Sabi ko, ako yun. Sabi ko, sorry. Sabi niya, kasi meron akong proofong sa Friday. Tapos Tuesday yun, day. Sabi ko, tsaka 5 p.m. Sabi ko, ang layo ng Tuesday sa Friday, te. Anong hirap na hirap ka ba mag-review siya? Hindi, pero Pero I siya, mean, malakas yung boses ko kasi Bohemian Rhapsody man day, yung kanta. pero dapat din nilang intindihan kasi, okay, we do understand, no? Pero dapat din nilang understand na may time din kasi na hindi verboten, hindi pwede ang mag-ingay. Like Oo. what time? For Until 10 p.m. 10 p.m. Yes. Oo. Pero that was 5 p.m. Okay. Yes. So, actually, pwede ba yun na kumanta ako, magwala-wala ako sa kwarto ko. Wala silang pakialam. Pero dahil inintindi ko na lang siya dahil nag-review naman daw si auntie mo. Sabi ko, sorry na lang. Kasi sinabi niya na yung Bohemian Rhapsody. Dahil sabi ko, okay ako yun. So, huli ka talaga. Sorry talaga. Yung culture shocks natin. How about the weather? Weather? What's your favorite Ako, weather? from Frulings to Soma. Oo. Pero sabi ko nga dati, okay sa akin ang winter pero gusto ko lang siya kapag nag-snow na. Pero kasi ang ganda ng snow Pero kapag papasok sa work, sobrang haggard. Pero ako talaga, ang gusto ko talaga autumn at saka summer. Nakakaloka naman kasi dahil pag winter na kasi first and foremost, for those of you who don't know, it is like the depressive state na nai-induce sa mga tao kasi there's Walang araw. Walang araw. small sunlight. Oo. And so dim. So, Yeah, tama. I mean, sunrise ka at 8 a.m. And then magsa-sunset ka at 4 p.m. It's so depressing kasi, Totoo. 'di ba? Wala tayong sunlight. Wala tayong sa vitamin D. Vitamin D. Yes. Sabi ko nga, inom ng vitamin D, guys. Oo, yan yung ginagawa ko ngayon kasi alam mo yan, nagpa-control na ako nung last time. Kulang daw ako sa vitamin D. Talaga? Sa House Arts? Hindi. Dito sa hospital Sabi natin. Okay. Yes. Also, speaking, let's talk about healthcare. Oh, it's very interesting kasi. Oh, wait.
naoperahan ka na, di ba? Naoperahan na rin siya. Naoperahan ako. Hi, hello, Team Operadas! Meron tayong common denominator. Denominator. Pero kayo binayaran. Ano lang, Coffin health. yung stay yeah, lang. Stay yeah. lang. Yung stay Yeah, lang. di ba? Yung kumbaga, kunwari 3 days ako sa hospital, Hospitality. yung hospitalization, yung Ah. kwarto, so 30 euro yung 30 binayaran Yes, ko. same for So me. like 10 €10 euro per day. Okay. Parang, Per actually, overnight. Flish yun, di ba? Yeah. Flish talaga na magbayad ng yung Yes. stay. But So kung 30 aside days from ka that, doon, oo. 300 euro. But aside from that, you don't have to pay for Wala talaga akong medicine. binayaran, Day. Dalawang beses ako na-operahan, tapos na-ER pa sa third, after ng second operation. Zero. Yeah. I think that's one of the yung parang advantage. Ay, or super maganda. duper advantage naman. Super advantage. Try mo kaya mo hospital sa Pilipinas at operahan ka. Adjubos anda mo, Day. Hindi totoo naman. Actually, meron tayong Nakakaloka. insurance sa Philippines, pero it's not, hindi lahat covered. Yeah. Totoo. Sabihin na lang natin, parang 20% lang ng gastos mo. 20-30%, tapos sabi mo PhilHealth pa. Oo. Oh, that's one of the advantages ng ng insurance. Saka ang kagandahan kasi dito is yung insurance natin dito cover niya lahat. Tapos pag bibili ka ng gamot sa labas, basta may prescription ka, Totoo. there's a part na babayaran ng insurance. Kasi take for example tayo ako bumibili ako ng ibuprofen. So minsan pag nasa house hours ako, sasabihin na kailangan mo ng ibuprofen, binigyan kita ng prescription. Bibilhin mo doon yung isang box, and then the box would cost you like, for example, yung original price niya is 10 euro, ganyan. Actually, ang alam ko parang kapag under 10 euro, hindi na sila nagbibigay ng prescription. Pero kapag more than 10 euro siya, magbibigay yung red prescription, di ba? Pag green prescription, di na daw, parang hindi na nagbibigay. Oo. Pero Parang kapag nasa more than, over the counter. oo, pag mga over the drugs. counter, lalo na ka magmura. Tapos, pag nasa 10 euro yata, pag binili mo yung, kunwari yung gamot is 20 euro. Parang 5 euro lang 5 euro lang yung mo. babayaran Oo, mo. 5 euro lang babayaran mo. Yes, kasi nung na-confine ako and kailangan ko ng gamot that time for my kidney stones. Hello naman, kidney stones. Ayun nga. So, ayun. I mean, follow-up check-up mo sa doktor, wala kang babayaran. Wala. Hindi ko naman dinadaw ng Pilipinas, pero I mean, that's the truth in the Philippines. Totoo. Whenever you go to your doctor for a routine check-up, Magbabayad ka. Dito libre. Oo. So, dito, At saka ang ang hospital natin, where we work, meron kaming Bitribs Arts, meron kaming parang company doctor. Yes. Na sila mismo, every year, libre talaga yung general check-up. i-check talaga. I-check talaga. Lahat, no? Totoo. So, yun yung kagandahan doon. Although, I have to clear it out to everybody. No, may limitations din kasi ang sa Kranken kasi natin, sa insurance natin. Meron tayong mga gamot or or procedure, like take for example yung mga laboratories na hindi na cover ng insurance. Pag nasa house arts ka, that's Pag sa what. house Oo. arts, yes. Yun, I just want to clear it out kasi ang chine-check sa house arts usually, yung mga mga like potassium, Electrolytes. sodium, yung mga electrolytes, Yes. yung mga important Yes. electrolytes natin. Tapos I mean important in a sense na talagang yun yung mabilis ma-deplete, yun yung pinaka tapos ano pa ba yung mga CBC, paranormal CBC, ganon. How about vaccines? Vaccines, I think may mga free din Free din, Di ba yeah. free? Una sa lahat, flu vaccine is free. Totoo. Yearly. Sa Yes. Philippines din naman. Oh, pag nasa DOH ka. DOH ka, yeah. Oo, syempre. Pero most of the people that I know, pumupunta sila sa private pediatrician. talaga, oo. Kasi sometimes pag pupunta sila sa may sa DOH, hindi naman DOH, parang clinics, center, sasabihin ng staff na wala nang natira, wala pang stock, hindi pa dumarating. So ang ending, ang tao na kailangan ng vaccine, pumupunta sa private. At saka yung iba, parang walang tiwala pagdating sa kasi, pag nag-DOH, galing sa DOH, iniisip nila kasi generic, it's not effective. But it's not true. Oh, pero yun nga. Disclaimer, Oo. pero totoo naman, pag sinasabi ng tao na hindi ma-effective yan kasi galing DOH, no, it's effective. Oh, Generic lang siya. They have the same The same effect. kumbaga yan. yung molecular composition ng gamot ng Magkapareho. Oo, pareho lang sila. Oo. Okay, that's one thing that you can learn here. Oo. Kasi diba, pag tayo mga Pilipino, pag sinabing
ay paggaling, parang ano lang yung chocolate na galing ibang bansa, mas gusto ng mga Pinoy. Kasi galing branded. Kasi branded, kasi galing ibang Oo, bansa. Pero, nakakasosyal. pero meron tayo, parang ganun din sa gamot. Sa Pilipinas, yung mga generic natin yan sa Pilipinas, same lang yan. Kahit galing man yung DOH or galing Bambang, parehas lang yan. Oo. Oo. Pero yun nga, sabi natin, yun nga yung point natin dito dito sa Germany. I mean, sa clinic natin, sa hospital natin, there is a widespread campaign for flu vaccine, which Yes. is they are giving for free. Habang hindi ko in-avail. O, diba? Kinabad ako. And then there are also free vaccinations for booster dose, Yes. for Yes. hepatitis B, Mm. which is very, very needed sa profession Totoo. natin. Kasi hindi natin masabi, we're very prone to needle pricks, Yes. ganyan. And then, ayun nga. Pero, I had a booster dose ng Hep B sa house arts ko. Mhm. Eto na naman. Hindi siya kasama. I had to pay. Magkano pinayaran mo? I think I paid around 80 euros. Vaccine? mahal. Vaccine. Yes. For the booster dose. Auffrischung. Okay. Auffrischung. Pero ang tawag di ba nila. merong check mo na yung titer Yung before? titer. Yes. Kasi Did you- that time, parang routine untersuchung ko sa Betriebs Arts din yun. And then sabi nila, mababa ang titer mo. So, kailangan mo magpa-auffrischung. Tapos Okay. nag-suggest sila, pwede ka dito every Friday, ganyan. Kasi ako Doon. naman, nag-vaccinate ako ng varicella. Mhm. Kasi nung time na chinek ako ng Betrieb Arts natin, ang sabi, ang baba daw ng titer ko, or wala ko, as in wala daw talaga akong varicella. ng varicella. Varicella? Ibig sabihin, hindi pa ako nagka-chickenpox. Tinanong ko si mama ko, hindi rin siya sure. Pang alam niya, hindi pa talaga ako. Si kuya ko daw ang meron. Okay. So, oh my God, sabi ko, paano pag nagka-varicella ako ng gantong edad? Kasi dami kong kilala nagka-varicella ng gantong edad. Talagang Worse. na Bongga. worse talaga. Ngayon sabi ng doktor ko, kailangan mo ng vaccine. So pumunta ako sa house arts ko. Binaksin ako ng house arts ko ng varicella. But it's because it's needed naman kasi Yes, talaga. tapos wala akong binayaran. Oo. binayaran. Unlike naman kasi sa may hepatitis B na vaccine, not everyone, You paid for your... yes, not everyone needs the hepatitis B vaccine. Unlike for us, Yeah, needed yeah. sa atin kasi hospital tayo Oo. Exposure. Oo. Yes. Diba? What else? But What for else? the general public, it's not a routine. Tama. So, kumbaga, it's additional lang. So, kaya pag ginawa sa house arts, yun yung mali ko. Doon ako pumunta. Kasi sabi ko, ay, meron naman. Because sa isip ko, ay, libre naman ang mga vaccinations dito. Ganon. Grabe, di ba? Hindi ka matatakot na I have a mag-avail, question, sis. Yes. Since we're talking about healthcare, do you still pay for your PhilHealth sa Pilipinas? Yes. Pinakontinue ko na kay mama ko. Hindi kasi ako, una, kailangan kong bayaran kasi So you're still paying for it. that before. Before. Ngayon, hindi na. Hindi na, I'm okay. so sorry. Me too. I'm so ako, sorry. pinakontinue ko kasi Under your name. Oo. Or what? Talaga. Sa akin, oo. Until now. Pero ang gusto ko kasing malaman, tinanong ko si ChatGPT, parang, pati yung SSS pala, I think it's not, GSIS? no, sorry, it's not PhilHealth. I know. SSS, yeah. SSS. Tatlong S lang Social bakla. Security System. SSS yung pinapakontinue ni mama ko. Sabi ko, continue niya. But not Oo. PhilHealth. But Pero yung not PhilHealth PhilHealth- kasi, just in case daw gusto ko mag-retire sa Philippines. Tapos tinanong ko naman si ChatGPT, it's okay daw to continue those things kahit German na tayo. Really? Yes. I didn't know. Hindi kasi if you're going to That's be a according to dual ChatGPT. citizenship. ChatGPT, yes. Yeah. Tapos kasi si mama ko rin nagsabi sa akin, hindi ako naniwala. So, sinerch ko talaga, which is totoo nga naman. Syempre, pag dual citizenship ka, di ba? Hindi Filipino ka and hindi ka German. dual citizen. Ay, totoo? Oo, parang yun ang pagkakaintindi ko. So correct us. So, correct us Yes. Disclaimer, hindi namin Disclaimer, hindi namin kami expert sa 100% ganito. alam. So, we're Si just ChatGPT lang exploring. yun. Isihin nyo si ChatGPT. Charot. Pero to answer your question, no. I don't pay anymore. But do you still Phil- plan of, I think continue hindi eventually? na. Hindi na, okay. I think hindi na. Ako din hindi na kasi feeling ko may penalty na rin yan kapag Kasi ilang nag-continue years pa na rin. ako, ilang years na ako dito sa Germany, siguro mga 4 years na ako hindi nagpe-pay sa PhilHealth. Ako, 3 years or 4. Oo, mga 4 years na rin. Kasi,
sa isip-isip ko, I'm so sorry, pero sa isip-isip ko, it doesn't change anything kung ano, kasi ang laki pa rin ng babayaran mo. Totoo. Kapag kailangan mo ng insurance, kung sakaling pupunta ka ng Philippines, magbabakasyon at may nangyari sa'yo, just in case, may travel insurance naman. Travel tayo. Hindi kasi, and I think our insurance here, naka-cover ba? Nako-cover siya. Kailangan mo lang siyang kung magkano yung nagamit dito, ay doon, sa ano. Kailangan mo ng receipts, Kailangan diba? kompleto lahat dapat. Oo, and then medical certificates and Oo, everything. Yun din yung sinabi ko that time kasi meron din nagbebenta sa akin ng insurance. Pero dapat magano ka ng travel insurance ha. Dapat travel ano siya, yung Travel insured ka kunwari, during di ka, travel. kunwari, di Oo. ka, ano mo yun dapat, unmelden yata or ano mo siya. Oo. Extra yun. Mura lang naman yung mga wala pang 20 euro yata or something. Yes. And then ayun nga, yun yung sinasabi ko kasi marami din nung first time na umuwi ako ng Philippines, second time, third time, alam mo yun yung mga nag-entrap sa iyo sa bahay mo na mag-a-ambush na magsasabi na baka gusto mong kumuha ng insurance, ganyan. Not against your insurance, pero always kong sinasabi, I have a very good insurance in Germany kasi although it's a public insurance na binabawas sa sweldo and everything, pero it's very, very helpful. So that's one thing. Yun yung isang edge natin dito, and for that I am very, very thankful. Kasi dito sa Germany, kahit magkasakit ka basta may insurance ka, just go to the hospital. It's not a problem. Wala kang babayaran. Well, except sa Aufenthalts mo sa hospitalization. sa ano mo, sa overnight mo sa hospital, sa room. Sa room na lang. Yeah, but of course, marami rin sa atin mga nanonood or nakikinig na may nagbabayad pa rin sila, and discretion nila yan. Oh, yes. If you're still paying your PhilHealth, that's still okay. That's Yeah. Mga good. nagpipay yata ng PhilHealth or I don't know, Pag-ibig, for the pag-ibig, marami pa, for the Pag-ibig. house loan. SSS, I think parang itinuloy ko pa dati, pero parang hindi umabot ng 1 year, then nag-stop na rin. Pero yung pag-ibig, I needed to. Pero I don't know kung, kasi si mom ko naman yung nagpa-process niyan, alam niya na yan. Pero nung first kasi na uwi, I had to get my OEC. And kailangan mo ng mid number from Pag-ibig. Pag-ibig ba? Yeah. Oo. Yeah, pag-ibig, tama. Oo. Na member ka or something. And Pag OWA? Tama ba? Mga OWA, ganyan. I'm sorry, hindi na ako forgot updated. iba kasi yung OWA. Parang kailangan mo ng mid to get sa may online services ng POEA. I think pag-ibig, tama. Oo. Kailangan mo ng mid number. Yeah. Wala akong mid number. I forgot. Tapos, nagka-problema pa siya dati kasi dalawa ang mid number ko kasi naging public official ako dati. And then, nung nag-work na ako as a nurse, parang nagbago ulit yung pangalawang account na yung na-open. So, parang hindi siya nag-coincide. So, nagka-problema pa. Okay. So, binayaran kung ano yung mga kulang para makakuha ng mid number. Para makakuha ng OEC. Yeah. Or else, hindi ako makakauwi ako ng Pilipinas, pero hindi ako makakabalik ng Germany kung walang OEC. Kasi kailangan ko yun Exit certificate ko yun Yung mga ganyan, nakalimutan ko na yung mga ganyan Yeah, me too. Let's talk about budgeting, sis. I know some of us are quite interested about this topic. Yeah. How do you manage your, Nakakaloka. I'm Money, very important. guilty. We have to train our family members in the Philippines na hindi porket OFW tayo, dapat ibibigay natin lahat. Yes. Okay, tama. Are you the type of person who likes to buy luxury items? Ang gastos natin dito, kung saan tayo nagtatrabaho, sa bansa tayo, and yung gastos natin sa padala sa Pilipinas. Ay, okay pala, no? Makakapag-travel ka pala. And I know this is a very sensitive topic, and we want to handle it with, care. Care. Have you experienced, kahit anong country, racism or discrimination? Okay. So, there will come a time na marirealize mo din na hindi pala parating okay na mag-yes